Scruff, Grindr, Blued. Ilan lang ito sa mga kilalang online dating platforms na ginagamit ng mga tao na kabilang sa komunidad ng LGBTQIA+. Sa paghahanap nila ng makakadate, may kaakibat ito na problema. Minsan o kadalasan, nakakaranas sila ng tinatawag nating internalized homophobia, kahit sa mismong komunidad nila. Mahalaga ba na magkaroon ng kamalayan at sapat na pag-unawa ang lahat ng mamamayan sa nangyayaring internalized homophobia sa mga miyembro ng LGBTQIA+? Ang podcast sa gabi ko hanggang sulit bawat saglit sayang-saya tuwing medianoche. Ang mga plataporma ng online dating ay partikular na uri ng social media na dinisenyo para sa mga tao upang makahanap ng mga romantikong kapartner at mga kaibigan. Maaari itong subaybayan ang dami ng swipes, mga pagbisita sa profile, mga mensahe, mga kamatch, at iba pa ng isang individual. Hindi mapapatunayan na bilang ng swipes, bisita sa profile, mensahe, o match ang tagumpay sa online dating. Ngunit may iba na naniniwala na kung mas marami ang pagpipilian, mas mataas ang tsansa magtagumpay. Kakaiba ang online dating kumpara sa tradisyonal na pagde-date dahil gumagamit ito ng internet at teknolohiya, isang modernong paraan ng pagde-date. Sa online dating, makikita o matatagpuan mo ang iyong kapartner sa internet, habang sa tradisyonal na pagde-date naman, magkikita kayo ng personal. Maaaring isa din silang kakilala o kakilala mo. Sa online dating, makakakuha ka ng sapat na impormasyon tungkol sa individual, tulad ng edad, mga gusto at ayaw, trabaho, kung ano ang hinahanap nila, at iba pa. Sa tradisyonal na pagde-date, hindi mo gaano kakilala ang tao at kung ano hanap nila. At kung ikaw ay pinakilala lamang, karaniwang sinasabi lang sa kanila ang pangalan ng tao at kung bagay ba kayo o hindi, kung mabait ba sila o hindi. Ilan sa mga pros ng paggamit ng online dating kumpara sa traditional na dating ay: una, mas marami kang pagpipilian. Pangalawa, maganda para sa mahiyain o introverted na mga tao dahil makakakilala muna online na hindi nagkikita ng personal. Pangatlo, mas espesipiko ang paghahanap ng kadate sa mga dating sites at makakatulong ito sa paghahanap ng kapartner base sa iyong hanap-hanap, halimbawa, isang Filipina. Pang-apat, mas ligtas kaysa sa personal dahil hindi ka makakapagkita sa isang taong hindi mo lubos na kilala para sa iyong unang date. Samantala, ilan naman sa mga cons nito ay: una, maraming mga scammers sa online dating na naghahanap ng kanilang susunod na biktima. Pangalawa, ang ilan mga potensyal na partner ay hindi tapat o totoo sa kanilang mga profile. Pangatlo, sa dami ng pagpipilian sa online dating, maaari itong magdulot ng kahirapan sa paggawa ng desisyon na pwedeng makahadlang sa iyo at sa paghahanap ng partner. Layunin ng infomercial na ito na magbigay kaalaman at kamalayan tungkol sa internalized homophobia na makikita sa mga online dating platforms. Gusto ring ipakita nito ang iba't ibang mga online dating platforms na ginagamit ng mga miyembro ng LGBTQ+ sa Pilipinas. Ipapaliwanag dito kung ano ang internalized homophobia, paano malalaman kung meron ka nito o kung ginagawa mo ito, at paano ito naaapektuhan ang mga miyembro ng LGBTQ+. Panghuli, ano nga ba ang mga negatibong epekto nito sa mental health at wellness ng mga taong may internalized homophobia at mga taong nakakasalumuhan nila o nasa paligid nila? Ang diskusyon tungkol sa internalized homophobia sa konteksto ng online dating platform sa Pilipinas ay mahalaga dahil ang mga platapormang ito ay nagbibigay espasyo para makahanap ng koneksyon, pagtanggap at pagsasama ang LGBTQ+. Sa pamamagitan ng pag-address ng internalized homophobia, maaaring gumawa ng mga hakbang upang lumikha ng mga patakaran na magbibigay ng suporta at proteksyon ng mga miyembro ng LGBTQ+ sa Pilipinas. Sa bandang huli, sa pagbubukas ng isipan, pagpapalakas ng pagtanggap ng sarili, katotohanan at paggalang sa loob ng espasyong online dating, maaaring palakasin ng mga miyembro ng LGBTQ+ ang kanilang pagkakakilala at kalaunay matatanggap sa lipunan. Para sa aming video, nakapanayam namin ang isang miyembro ng komunidad ng LGBTQIA+ na gumagamit ng mga online dating platform. Tingnan natin kung anong masasabi niya.
Hello, ako po si Sabina Rene Diago. Mag-interview ako kay Lewis Magdamo, isang member ng LGBTQIA+ community. Hi, Lewis! Hello po. Salamat sa pagpayag na maka-interview ako sa iyo today. I'll ask you 4 to 5 questions tungkol sa aming paksang Internalized Homophobia amongst the LGBTQIA+ community on online dating platforms. Answer and share only what you are comfortable with. So, let's begin. Batay sa datos nito lang Pebrero 2024, narito ang mga nangungunang platapormang ginagamit ng mga miyembro ng LGBTQ+ para makipag-date online. Scruff, Grindr, Planet Romeo, Growler, Chappy, Hornet, Her at Blued. Sa taong 2023, narito naman ang mga pinakasikat na dating apps sa Pilipinas. Para sa mga lesbians, meron tayong Femme, kung saan maaaring mag-post ng mga larawan at video para sa mga nag-a-advertise ng sarili. Her, para sa mga lesbians sa bisexual, queers, non-binary women, trans women, at gender non-conforming. Les, nag-a-advertise ang dating app na ito para sa mga curvy singles. Lex, simpleng app kung saan gumagamit ng text messaging bilang pangunahing paraan para makipagkilala. Para sa mga gays naman, meron tayong Grindr, na kilala bilang hookup app, ngunit may ilang nakakakilala ng mga mahal nila sa buhay na minsan malapit lamang sa kanila. Meron namang Wapo na may unlimited chat app na nagbibigay daan para hindi na kailangan lumipat ng iba pang messaging app. Ang app na ito ay para sa gay, bisexual, bi-curious, and trans men. The first question is, ano ang mga dating apps/platforms na subukan mo or nagamit mo na? From my experience, I've only used 2 dating apps, which are Tinder and Bumble. I've only tried using Tinder and Bumble. I haven't used any specifically gay dating apps like Grindr or Blued because from what I heard, at least from some of my friends who are also in the community, majority of the people on those apps are usually looking for hookups rather than actual relationships. So for the most part, I only use Tinder and Bumble because people, even straight people, use that for actually looking for relationships. Okay, so my second question is, paano ang inyong karanasan sa paggamit ng mga dating apps or platforms? In my experience, I wouldn't say that I have had the best experience, but at the same time, I wouldn't say that I had a bad experience as well. Because I've never really had any bad experience with a person. I've met up with some of the people I've met on the app before, but I haven't had any bad experience with them. They've all been nice. They've all been really kind, and I've never really had a bad experience with any of them. And if I had to weigh in what if it's more good than bad, I would say that my experiences on dating apps have been more good than bad. Okay. Because for the most part, the people, I've never had a truly bad experience, and for the most part, most of the people that I've met on the app have ended up being my actual friends in real life. I've met good friends there. Some of them are still friends with me until today. One of them even considers me as one of their best friends now. So yeah, I would say that my experience have been more good than bad, but not the best, obviously. I've also had tried having a relationship with someone that I've met on the app as well. Oh, okay, well, at least it's good. At least your experience is positive, more positive than negative. That's why. Maaaring mangyari ang internalized homophobia sa mga miyembro ng LGBTQIA+ at pati na rin sa mga heterosexuals na natuto at tinuruan simula pagkabata na heterosexuality lamang ang normal at ang tama. Kung kaya, kapag nakakarinig o nakakita ang isang tao ng mga negatibong paglalarawan sa mga miyembro ng LGBTQIA+, maaari silang mag-internalisa o magsaloob ng mga negatibong pag-iisip, pakiramdam, at pagkilos na maaaring magdulot ng pagdurusa sa mga miyembro ng LGBTQIA+. Ilan sa mga halimbawa na nagpapakita ng internalized homophobia ay pagtanggi at pagtangkang baguhin ng kanilang oryentasyong sexual, pagkamuhi sa mga aktibong miyembro ng LGBTQIA+, at pagtanggi ng mga seryosong suliraning panlipunan, ang homophobia, heterosexism, biphobia, transphobia o sexism. Ang ilang halimbawa naman kung paano naapektuhan ng internalized homophobia ang mga miyembro ng LGBTQIA+ ay takot na madiskubre ang kanilang oryentasyong sexual kaya nagpapanggap silang straight. Hindi sila komportableng makisalamuha sa mga kaganapan kung saan nagtitipon ang mga miyembro ng LGBTQIA+, at panghuli, heterophobia o reversibong diskriminasyon mula sa ilang miyembro ng LGBTQIA+ sa mga heterosexuals. Ayon sa artikulo ni Feliz et al.,
Konektado ang internalized homophobia sa mga online dating platforms dahil may mga miyembro pa rin ng LGBTQIA+ o mga in the closet pa na nakakaramdam na kailangan pa din nilang magtago kung sino sila sa pamamagitan ng pagtago o hindi pagsabi ng kanilang mga non-heterosexual desires, activities, at identification, lalo na sa mga nabanggit na plataforma. Ginagawa nila ito sa pamamagitan ng pagbawas ng kanilang identification outright. Halimbawa na lang nito ay ang pagkubli nila ng kanilang mga personal na katangian, katulad ng pangalan, mukha, o lugar nila. Maaari rin silang gumawa ng mga bago nilang katauhan o new personas na hindi naman talaga sila para hindi malaman kung sino sila at ano nga ba ang ginagawa nila sa mga online dating platforms na ito. Kung kaya mataas din ang deception rate sa mga platapormang ito at karamihan sa kanila ay in the closet pa at wala pang nakakaalam sa mga kakilala nila. So my third question is, nakaranas ka na ba ng internalized homophobia sa dating app or platform or even just in general? For me, because if we talk about internalized homophobia, it's more about like, as it's called internalized, it's from within. So it's more of like how you feel about yourself, from what I understand at least, or from what I know about the topic. It's more of like what you feel or how you perceive things that are considered homosexual or like gay. It's like if you view something that's considered gay in like a negative light, or if you harbor any like self-hatred like thoughts or emotions because of the fact that you are gay. So for me, I'm not sure if like, for at least in my understanding, I'm not sure if saying like have you experienced internalized homophobia is like an accurate way of saying it. I think it would be better to say like, has any experience made you feel internalized homophobia or like experience internalized homophobia? And I would say that like, I feel like it's more of like, if I do have like any thoughts that, or like, I don't know, experience any like internalized homophobia, I think it's not from like dating apps per se. Like, it's not from any experiences on dating apps. I think it's more of like from things that like I heard growing up, or things that I was taught growing up, because like we live in a very religious society. Majority of our population is like Catholic, and not even like Protestant Christians. But I did grow up in like a Protestant household, so we weren't Catholic. So compared to other families, I think my family was a bit more lenient, but they are still very much like close-minded and like a bit more traditional. They may be Protestant, but they're still a bit traditional. But yeah, I think majority of like the internalized homophobia that I've experienced usually come from like things that I was taught growing up, like things that my mom would say, that like being gay is kind of bad, that like men should only date women, or like the typical like it's Adam and Eve, not Adam and Steve, like, you know, stuff like that. Like, it's stuff that's been ingrained into my brain as a child, like growing up. So yeah, but I don't think I could say that like any experiences that I've had on dating apps have like triggered like internalized homophobia experience for me, like in my experience at least, or from what I understand of the topic at least. Okay, well, I guess everyone's experience is different, so we'll each have, a different experience. That's also true. Yeah. Ang mga miyembro ng komunidad ng LGBTQIA+ ay kadalasang nakararanas ng iba't ibang mental health issues tulad ng anxiety at depression, maski pagkakaroon ng ideya tungkol sa suicide. Tandang hindi sila nakararanas ng ganito dahil sa kanilang kasarian, ngunit dahil sa perception ng lipunan laban sa kanila. Kabilang na dito ang espasyong online. Ilan sa mga rason sa hindi mabunting mental health ng komunidad na LGBTQIA ay, una, hindi kontento sa relasyon nila sa kanilang pamilya. Pangalawa, cyberbullying. Pangatlo, diskriminasyon sa lipunan. At pang-apat, hindi matutunto ng medikal na pangangailangan. Ayon sa Trevor Project ng Amerika, 70% ng kabataang LGBTQIA ang nakararanas ng sintomas ng anxiety, samantalang 57% naman ang para sa depresyon. 41% naman ang kabataan ng LGBTQIA na ninanais magpakamatay at 14% sa kanila ang sumubok ng magpakamatay. Sa loob ng mahigit na 28,000 na kabataan, 81% sa kanila ang ninanais na makatanggap ng profesional na tulong medikal para sa mental health.
pero 56% lamang ang nakatatanggap nito. Sa Pilipinas naman, ayon sa pananaliksik ni Manalastas, 16% ng mga bakla o bisexual na lalaki ay nakakapag-isip ng magpakamatay, kumpara sa 8% ng mga heterosexual o ang mga straights na tinatawag. Sa mga kababaihan naman at lesbiana, ibinibahagi ng Asian Women Organization na 27% ang nakapag-isip ng makapagpamatay, laban sa 18.2% lamang ng mga heterosexual or straight na mga babae. Pumunta naman tayo sa positibang aspeto. Sa Pilipinas, ang mga umiiral na batas at ordinansa ay tumutugon sa mga karapatan ng LGBTQIA+ sa iba't ibang aspeto. Ang Cybercrime Prevention Act of 2012 ay natatarget ng cyberbullying. Bagamat hindi tahasan para sa LGBTQIA+, nagbibigay ito ng provision laban sa online na diskriminasyon. Ilang LGU ang nagpasa sa mga ordinansa laban sa diskriminasyon na sumasaklaw sa sexual orientation at gender identity, tulad ng Quezon City, Manila, Bataan, Cebu City, Iloilo City, Davao City, at Zamboanga City. Gayunpaman, ang isang pambansang batas na tahasang nangangalaga sa mga karapatan ng LGBTQIA+, tulad ng SOGIE Equality Bill, ay hindi pa naaprubahan. Ang panukalang batas na ito ay naglalayon na makukuha ng pantay na pagkakataon at proteksyon para sa mga serbisyong panlipunan, trabaho, edukasyon, pangkalusugan at hustisya na pinapanagot ang mga individual o institusyong may diskriminasyon. So my last question is, sa palagay mo, how can we raise awareness on internalized homophobia sa media and in particular dating apps and platforms? So the thing with internalized homophobia, for me at least, is that sometimes harbors like self-hatred, and if like you don't get that check, I'm not saying like get that check like it's a disease or anything, but like, you know, if you just leave that be, it could be dangerous, you know, that could lead to like self-hatred thoughts could lead to more dangerous thoughts, you know. And as much as possible, it's good to spread awareness about the topic, about internalized homophobia, about like how the things that you tell your gay friends could affect them eventually. Like, I know that sometimes most gay people may seem headstrong or very confident and like self-assured, but sometimes like a few words can like bring them down. They're still human after all. That's like one thing that we need to remember. They're still human after all, and sometimes your words can really affect them, and like they could really get hurt, and even if they do put up like a strong front. And I think it's good to like spread awareness, and also to like watch what we say or how we act towards some of our friends in the community, because like we might not like realize that like we might cause them to like our words might actually affect them and like might actually make them feel bad. And like, yeah, I think it is good to spread like awareness on the topic, so just so that people, especially people in the community who might be harboring these thoughts, could be aware that, you know, that's not right, that's not normal. Like, you should learn to love yourself. You shouldn't hate yourself. You shouldn't get like let what other people say or think or get to you. Like, you know, at the end of the day, there's nothing wrong with being gay or being part of the community. There's really nothing wrong with that. Like, you know, love who you love, you know what I mean? Yes, I Like, so agree. you shouldn't, that's why you shouldn't like harbor those thoughts. Like, you should realize that, like, you know, in the end of the day, there are still people out there that do truly love you. You know, like some of your friends or even your family, like, you know, people do love you, and like it's good for like people who do like have these like tendencies to like be aware of that, to be aware that like that's not normal, that they are also loved. Like, even if they don't feel love, even if they don't love themselves, other people love them, and that, you know, there's nothing wrong with them. They are perfectly normal, they are perfectly human, and they are perfectly free to love whoever they want. Yeah. Yes, Love. I so agree. Yes. Yeah. We gotta spread love. Akalain mo yon? Marami pala ang kinakaharap ng mga suliranin ng LGBT community sa ating lipunan. Maski sa mga online na espasyo tulad ng dating apps tulad ng Bumble, Grindr at iba pa. Nakakaranas sila ng diskriminasyon at sa kapwa pa nilang miyembro ng LGBT. Iyan ang internalized homophobia, isang sakit na nagdudulot ng negatibong epekto sa mga tao, lalo na sa kanilang mental health. Dito talagang nagdidiin na kailangan pa natin ng pagbabago sa lipunan, lalo na sa iba't ibang polisiya at lehislasyon na mayroon tayo. Kapag napagtuunan na natin ito ng pansin,
tunay nating magagawang pantay-pantay ang lipunan para sa iyo Sa akin, at sa kapwa LGBT.